Gusto mo ba ang maganda at makintab na buhok? Well, tapusin mo itong video na to at sigurado akong magugustuhan mo. So ayan guys, ang buhok ng ating client, ang gagawin natin dyan is i-hairband natin siya, hairband with hair color. Kung nakita nyo ang kanyang buhok ay may regrowth na siya na itim, almost 5 inches or 6 inches na sa kanyang scalp. Ang gagawin natin dyan is ikulay muna natin siya, i-correct muna natin siya ang kanyang hair color para magpantay from root to tip. And take note guys, bago natin gagawin yan, dapat na-analyze natin, natanong natin si client ng history ng kanyang buhok, kung ano ba ang ginawa sa dati ng kanyang buhok para alam natin kung anong gagawin natin at alam natin kung anong gamot or anong kulay, anong hair treatment, anong hair rebonder ang dapat nating ilagay sa buhok ni client. So ayan guys, nag-apply ako ng hair color from root to tip. Keep on watching, alam ko magugustuhan mo ang finish outcome nito. Keep on watching. Tapusin ko lang ang pag-apply ng aking hair color at ipapakita ko sa inyo ang outcome niyan. So ayun guys, binabad natin ang buhok ng ating client ng 20 to 30 minutes and then check natin guys ang buhok ng client kung tumalab na ang ating hair color. And then after ng 20 minutes ay tumalab na ang ating hair color, so kailangan ko na siyang i-arrange or kailangan na natin siyang banlawan. And then guys, kung nakita nyo nag-towel dry na ako dyan sa buhok ni client, na towel dry ko lang siya, na-arrange na rin natin yan ng kanyang hair color. So kailangan natin dyan ay mag-apply tayo ng ating hair rebonder cream. So baliktad na ngayon guys, kung nakita nyo ay nag-apply ako ng hair rebonder cream from ano muna guys, 1 inch from scalp, and then hindi ko muna isinagad from root to tip ang kanyang hair rebonder cream. Kung bakit guys, alam nyo kasi yung kanyang hair regrowth kasi hindi pwedeng isabay ang ating hair rebonder from root to tip. Inuna ko muna ang sa roots para yung sa tip niya ay lagyan natin ulit yan mamaya. Kasi hindi natin masabay yan guys, kasi masyado na siyang tambak sa hair color ang kanyang dulo. So medyo maingat tayo dyan. At kaunting alalay, kung pwede pa lang spray natin ng tubig. Kung nakita nyo guys, nag-apply ako sa buhok ni client na hindi siya dry. Nag-apply tayo na wet ang buhok ni client ng ating hair rebonder cream. At kaunting alalay guys, kasi yung dulo ng buhok ni client ay medyo marupok na siya. So kailangan alalayan natin ng tubig or lagyan natin ng hair treatment ang dulo para hindi siya madaling masunog sa hair rebonder cream. So panoorin mo, tapusin ko lang ang aking pag-a-apply and then papakita kung paano natin applyan ang kanyang dulo. So ayan na guys, kung nakita mo wala pang hair rebonder ang dulo ng buhok ni client, so babad natin niya ng 20 to 30 minutes and then after that guys ay na-check ko na ang buhok ni client from root to tip. So nandyan na guys, no, na-check ko na siya, na nag-test runs ako na medyo tumalab na ang hair color. So kailangan ko na siyang applyan ulit ng hair color para ng hair rebonder rather, applyan natin siya from root to tip. So kailangan na natin siyang medyo maingat tayo dyan guys, medyo mabilis tayo mag-apply, kasi pag hindi ka medyo mahina ka sa pag-apply dyan guys, ay yung sa unang apply mo ay nasunog na pero hindi ka pa rin tapos mag-apply ng iyong hair rebonder cream. So kailangan medyo mabilis ang inyong pag-apply dyan and then alalayan ng tubig kung kailangan. So keep on watching, tapusin ko lang ang aking pag-a-apply. Ayan na guys, natapos ko na nag-applyan ng ang hair rebonder cream ang buhok ni client from root to tip. Kung nakita nyo guys, umiba na ang kanyang kulay. Kanina medyo darker pa siya, pero na-wash out yan ng hair rebonder cream. Sumapantay ang ating hair color. At kung nakita mo sa video natin ay nagbo-blow dry ako kasi na-wash ko na siya. Nag-test runs na rin ako at kailangan ko na rin siyang banlawan at mag-proceed na tayo sa ating pag-hair iron. So ayan guys, ay kailangan natin siyang patuyuin ng at least 100% dry. I-blow dry natin ng 100% dry para mag-proceed na tayo sa ating pag-hair iron. So keep on watching. So ayan na guys, kung nakita mo sa video natin ay tapos na ako, medyo 100% dry na siya sa ating pagbo-blow dry. So kailangan natin dyan is mag-hair iron tayo ng ating hair iron sa ating step 1 ng ating hair rebonder cream. At kung gusto mo malaman kung anong hair rebonder ang ginamit ko dyan,
pwede ka magtanong dyan sa aking comment section or pwede mo akong i-PM sa aking Facebook account. So ayan guys, kung nakita mo ay mag-start na tayo sa ating pag-hair iron. Ang pagpaplansya natin yan guys ay medyo manipis lang. Pero kung medyo makapal talaga ang buhok ng client mo ay pwede mong nipisan pa kaunti. Kung medyo alanganin yung hair iron mo, nipisan mo pa ng kaunti. Pero sa akin guys, alam ko ang capacity ng aking hair iron at saka alam ko ang pagkababad ng ang buhok na yan. So kailangan medyo hindi naman siya sobrang kapal, ang medyo manipis lang din. Pero kung nakita nyo guys, kahit sa hair bander pa lang, pagbabad pa lang ng hair bander ay medyo straight na ang buhok ni client. So after that, ipapakita ko na sa inyo ang finish outcome ng ating hair band. Well ayun guys, tapos na tayo sa pag-iron sa buhok ni client. Kung nakita nyo guys, napakaganda niya, pero hindi pa yan tapos kasi mag-apply pa tayo ng ating hair treatment sa buhok ni client. At kung anong hair treatment ang ginamit ko dyan, pwede ka rin mag-message dyan or pwede ka mag-comment down below at pwede mo akong i-direct message sa aking Facebook account. So ayun guys, after ng pag-hair iron, na-rest ko na ang buhok ni client ng at least 20 minutes na pag-rest sa buhok ni client. Tapos mag-apply tayo dyan ng ating hair treatment sa buhok ni client. Kung nakita nyo guys, hindi ko na siya binanlawan, hindi natin siya babanlawan. Saka tayo mag-apply ng ating hair treatment sa buhok ni client. At alam ko kasi guys, yung ginamit kong hair treatment dyan ay swak sa kanyang hair. So after ng hair iron, kailangan mo siyang i-rest ng 20 to 15 minutes saka ka mag-apply ng iyong hair treatment. And then guys, natapos na tayo mag-apply ng ating hair treatment, so kailangan natin siyang ibabad ng 40 minutes. After ng 40 minutes guys, ay kailangan ko na siyang i-blow dry ng 100% dry. At kailangan na natin siyang planchahin. Ang pagplansya natin dyan guys ay hindi masyadong mainit ang ating hair iron kasi ang ating hair iron minsan ay nagkukos din ng dry sa buhok ng ating mga client. So tapusin ko lang ang pag-blue dry ko at makikita mo na ang ating final result. So ayan na guys, tapos na tayo mag-blue dry dyan at hindi ko pa na hair iron yan. Kung nakita mo guys, sobrang ganda na ng buhok ni client pero hindi pa natin yan na hair iron at kailangan pa rin natin siyang i-hair iron ng medyo mainit lang na hair iron pero hindi talaga totally para hindi iwas tayo sa pagka-dry ng buhok ng ating mga client. Finally guys, ayan na po ang ating finish outcome. Napaka-smooth, napaka-soft, napaka-silky ng buhok ng ating client kung nakita mo. Thank you for watching. At kung ikaw ay nanood lang sa video na to at gusto mong gayahin kung ano ang sinasabi ko dyan, please lang alamin nyo muna ang texture ng inyong hair bago nyo yan gayahin kasi ang pag-hair band guys ay maaring ikakalbo ninyo. Kung hindi kayo marunong gumawa niyan ay baka ikakasira ng buhok nyo.